Isang pinagpalang buhay, mga kapatid. Patuloy po tayong mag-aral ng salita ng Panginoon. Ngayong umaga, pag-uusapan po natin ang tunay na daan papunta po sa Diyos, sa Ama. So, marami po tayong narinig ng mga balita. May tao daw na nagkiklaim na sila po ang daan papunta sa Diyos. Meron naman nagkiklaim na sila po ang Diyos. At marami pong mga relihiyon ngayon ang nagsasabi na sila lang daw ang maliligtas. So, ano nga po ba ang sinasabi ng salita ng Panginoon tungkol sa pagpunta sa langit o pagpunta sa Ama? Sabi po dito sa John 14 verse 6, napakalino po, tingnan niyo po ito. Simulan natin sa 5. Sinabi sa kanya ni Tomas, Panginoon, hindi po namin alam kung saan kayo pupunta. Paano namin malalaman ang daan? So, ito po yung mga panahon na sinasabi na po ni Jesucristo yung kanya pong pag-alis, pag-uwi, o pag-akyat sa langit, at kamatayan. So, sa verse 6, sumagot si Jesus, Ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. So, sinasabi po ng Panginoong Jesucristo, yung kanya pong kamatayan, pag-alis dito sa lupa, yun po ay implikasyon na kanya pong ililigtas ang lahat ng sasampalatayan sa kanya. So, sinabi po ng Panginoon na siya ang daan dahil siya lamang po ang ruta na papunta sa Ama. So, ang mga disipulo po ay patuloy na pinapaalam ng Diyos sa kanila na wala na pong iba na ibinigay para sa kaligtasan ng lahat, kundi si Jesucristo lamang sa pamamagitan ng kanyang kamatayan at muling pagkabuhay. So, pinapaintindi po sa kanila ni Jesucristo na wala na pong ibang daan. Kaya ngayon po, kung mayroong nagpapakilala ngayon na mga reliyon at mga tao na sa pamamagitan nila ay sila po yung maliligtas, yun po ay isang malaking kasinungalingan. Sapagkat meron lamang pong isang Diyos na ibinigay upang maging kabayaran ng ating mga kasalanan. At yun po ay si Jesucristo. Wala na pong iba. So ang sino mang manalig kay Kristo ay maliligtas. So sabi pa dito ng Panginoon, I am the way, the truth. So ito po yung sinasabi ko din kanina na wala na pong ibang katotohanan. Wala na pong ibang katotohanan upang ang isang tao ay makarating sa Diyos, kundi si Jesucristo lamang. Yan po yung sinabi niya sa kanyang salita, sa Acts chapter 4, verse 12, na wala po na, nasa silo ng langit, walang ibang ibinigay na pangalan upang maligtas ang sangkatauhan, kundi ang pangalang Jesucristo. So dito, ipinapaintindi sa atin ng Panginoong Jesucristo na wala na pong ibang katotohanan pa na darating, sapagkat si Jesucristo lamang po ang katotohanan na darating. Ang katotohanan na kapag sumampalataya ang isang tao sa Kanya ay makakasama niya sa kalwalhatian ng Diyos. Ngunit, katotohanan na kapag ang isang tao ay wala kay Kristo, wala po siyang relasyon kay Kristo, o ay pupunta sa impyerno. Okay. So, sinasabi din po ng Panginoon, I am the way, the truth, and the life. Yung salitang life, siya po dinideclare ng Panginoon na siya yung may-ari ng lahat ng buhay. Alright, sabi po yan sa John chapter 1, verse 2, ay kasama na ng Diyos ang salita. Nilika ang lahat ng bagay sa pamamagitan niya at walang anumang nilika ng hindi sa pamamagitan niya. So yung salita at niya, tumutukoy po yan sa person. So, si Jesucristo po ang tinutukoy kapag binasa mo yung buong chapter 1, yung po ay tumutukoy kay Jesucristo na siyang dahilan ng lahat ng buhay. At buhay na walang hanggan. So, saan po ba natin matatagpuan ang buhay na walang hanggan? So, ang buhay na walang hanggan, ito po ay buhay na kasama natin ang Diyos magpawalang hanggan. So, magkakaroon lamang tayo ng buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo. So, ang lahat ng lalapit, sasampalataya sa Diyos kay Kristo, ay magkakamit ng
buhay na walang hanggan, kapiling ng Diyos. Kaya po napakalino po mga kapatid ang sinasabi po ng salita ng Diyos na walang ibang alay o handog sa kabayaran ng kasalanan ng sangkatauhan kundi si Jesucristo. Hindi tao, hindi grupo, hindi relihiyon, hindi sa mabuting salita o mabuting gawa, kundi ang kaligtasan natin ay naayon sa ating pananampalataya. May mga nagsasabi, manampalataya lang, ligtas na. Hindi po ganun yun. Ang taong sumampalataya, may bunga po. At ang produkto noon ay pagbabago ng buhay. So, wala pong dapat na sumampalataya na hindi naman nakita sa kanilang buhay. So, ang taong sumampalataya ay yung mga taong nagsuko ng kanilang buhay sa Diyos. So, doon natin malalaman kung ang isang tao ay totoong sumampalataya. Kung naalala niyo po yung maniningil ng buwis, sa kanyang pananampalataya, siya po ay ibinalik niya ng doble yung kanyang pong mga ninakaw sa mga tao. So, ganun po yun, no? Binabago ng Diyos yung mga taong sumampalataya at nagpapatuloy doon sa kalooban ng Panginoon. Yung dating buhay mo, kung ikaw ay sumampalataya na, yun po ay iiwanan mo na at susunod ka sa kalooban ng Panginoon. Tayo pong lahat ay manalangin. Panginoon, maraming salamat sa kabutihan mo sa amin pong mga buhay. We pray na kayo ang siyang patuloy na kikilos sa buhay po ng bawat isa. Ang iyong mga salita ay maging ilaw sa amin po, maging pagkain ng amin pong espiritual na buhay. Purihin ka, Diyos, sa pangalan ng Panginoon sa Kristo. Amen. Magandang umaga po.